Sobrang pagod na si Isabel sa kakatakbo kaya nagtago muna sila ni Andres. Ang sabi ni Isabel, pinatay na nila ang kanyang pamilya at papatayin din siya nito. Hindi niya ginustong ganitong buhay at hindi rin ginusto na matay ng ganun lang ang kanyang anak. Biktima rin siya dito kaya kailangan siya nitong ilabas dito dahil gusto pa niyang mabuhay. Nagtanong naman si Andres kung sino ba kasi ang humahabol sa kanya. Ang sagot ni Isabel, mabuti nang hindi niya ito kilala kasi mapapahamak lamang siya. Sobrang makapangyarihan nila at mas demonyo pa ito kaysa sa asawa niya na nagtatrabaho para sa kanila. Nakiusap si Isabel kay Andres na ibigay na lang sa kanya ang hard drive. Sinabihan ni Andres sa Isabel, hindi ba niya nakikita? Kahit ibigay pa niya ang hard drive sa kanya, papatayin pa rin siya ng mga ito. Sinabihan ni Isabel si Andres na dalhin na lang siya sa airport. Kung makakalabas siya ng bansang ito, makakatakas siya. Pero aasa pa ba siya na tutulungan siya nito? Wala naman siyang ginawa para sa kapatid niya. Hindi alam ni Andres kung buhay pa ang kanyang kapatid. Pero ngayon buhay ni Isabel ang nakasalalay, kaya ilalabas niya ito ng buhay dito. Nung nakalayo nang humahabol sa kanila, lumabas na sila nito sa kanilang pinagtataguan. Ngunit nakasalubong naman nila si Max sa daan at tinutukan ni Max ng baril si Isabel. Sinabihan ni Andres si Max na ibaba niya ang kanyang baril. Sinabihan naman ni Max si Andres na iwanan niya si Isabel. Hindi ito kanilang kontrata, kundi ang hard drive. Kaya ibinigay na nga ni Andres kay Max ang hard drive at umalis na sila ni Isabel. Habang si GB, nakipagbarilan naman siya sa mga taong gustong pumatay sa kanyang ama. Dahil sa dami ng mga tauhan ng Ilocano, nabigyo si GB nito na iligtas ang kanyang ama. Nabaril si Tony sa gitna ng pakikipagbarilan ni GB at namatay nga ito. Agad naman isinugod ni GB ang kanyang ama sa ospital dahil nagbabakasakali pa rin siya na maligtas ang buhay ng kanyang ama. Napapagod na nga ng gusto si Isabel sa kakatakbo nito, kaya napahinto siya. Sinabihan naman siya ni Andres na konti na lang, huwag itong susuko. Dahil sa mga sinasabi ni Andres, naalala tuloy ni Isabel na ito din ang kanyang sinabi noon nung iniligtas niya ang mga bata at isa na rito si John. Habang si Max, ibinigay na niya kay Greg ang hard drive. Nagtanong si Greg kung nasaan si Andres. Ang sagot ni Max, wala na siya. Nagtanong si Gab kay Max, anong ibig sabihin niya na wala na si Andres? Sinabi naman ni Max, tinakas na niya si Isabel. Ang sabi ni Miguel, kung bakit ganyan si Andres, laging hindi sumusunod sa misyon. Sinabihan ni Greg ang kanyang team na kailangan na nilang umalis. Nagtanong si Tomas kung paano na si Andres. Ang sabi ni Greg, tapos na ang misyon. Hindi na parte na kontrata ang ginawa ni Andres at bahala na si Andres sa kanyang sarili. Nakukonsensya naman si Tomas na basta na lamang nila iwan si Andres at gusto sana niya na tulungan nila ito. Ngunit hindi sila sang-ayon sa gustong mangyari ni Tomas. Humingi ng sorry si Isabel kay Andres dahil wala siyang nagawa para sa kapatid niya. Inisip na yung hard drive ang makakaligtas sa kanya, kaya pinapaniwala niya ito na kailangan niyang hard drive para maalala niya ang kanyang kapatid. Kilala niya si John kahit hindi niya buksan ang hard drive. Nakiusap si Andres kay Isabel na sabihin na niya ang lahat. Dito na nga sinabi ni Isabel na ang batch nila John ang huli niyang transaction bago siya kumalas sa grupo. Noong panahon na yon, may isang grupo ng mga bata na tinangkan niyang iligtas. Kalahati sa kanila naligtas niya, pero maraming bata ang namatay. Isa sa mga nailigtas niya si John. Habang tumatakbo sila, nahulog ni John ang bunit niya. Bigay daw ito na kanyang kuya. Kahit gaano kadelikado, binalikan ito ni John at binalikan niya si John. Ginawa niya ang lahat para mailigtas si John. Nagtanong si Andres kung saan niya dinala ang mga bata. Ang sagot ni Isabel, pinasakay niya ito sa isang shipping vessel, Marina Pacifica. Binilin niya ito sa kapitan ng barko, ngunit hindi maalala ni Isabel ang pangalan ng kapitan ng barko. Okay na kay Andres ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Isabel at patuloy na sila sa kanilang pagtakas. Ngunit nasundan pa rin sila ng mga tauhan ng Ilocano hanggang natrap na lamang sila nito. Kaya no choice si Andres kundi pumunta sa construction site upang doon magtago. Maililigtas kaya ni Andres ang buhay ni Isabel? Yan ang ating aabangan sa Incognito. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.